Magandang araw sa inyo mga banateros at eto na nga, naglaglaga na nga ba? O baka naman na booking lang at nadulas? Hindi ho natin alam, kaya panoorin nyo ho itong video na ito dahil papakita natin kung paano po nagkakagulo at naglalaglaga na. At higit sa lahat to, malalaman natin kung sino talaga ang tarantado sa gobyerno. Yan ang importanteng malaman natin eh. Ha? O ito. Kasi kaganina o kahapon, depende kung kailan nyo mapapanood to, tila nilaglag ni Bersamin. Alam naman po natin, sino po ba si Bersamin? Si Bersamin naman po, ang executive secretary sa madaling salita, parang Malacanang na ho ito. Ibig sabihin, ito ho ang kanang kamay ng ating presidente. So, ibig sabihin, parang si Bongbong Marcos na po ang nagsasalita dito pag ito ang nagsalita. Kasi nga, ito ho ay executive secretary. Tinanong sa kanya tungkol doon sa budget. Tila iba na yung tono compare doon sa una na kanilang mukhang nakapanood sila ng ating video Kasi sabi ko naman po sa inyo, tama naman po si Marcos by saying na hindi siya pumirma ng blanco. Tama naman po yun. Talaga namang hindi siya ang pumirma ng blanco. Pero ang importanteng maunawaan natin dito ay ang sinabi ni Pangulong Duterte at ni Ungab ay yung sa BICAM report. Yun po yun. Ibig sabihin, sa kamera ho nagkaroon ng magic dyan. Pinaliwanag na po natin yan. Panoorin nyo sa mga nakaraang video natin. Pinaliwanag natin kung paano nagkaroon ng magic dyan. Ngayon, ito ang siste. Ngayon, nung una, ang sinabi nila parang hindi pa ho nila nauunawaan kung ano talaga ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. But this time, alam na po nila. Mukhang na-orient na po sila o baka naman napanood na nila yung mga video. Eto na nga po. Ito na ho yung binitawan ni Bersamin. Iba na po ang tono. Ngayon, ang tanong dito, nilalaglag niya ba ang kamera? Umiiwas pusoy na ba sila? O baka naman talagang nadulas lang? Kaya yan ang pakisagot dyan sa baba, kung ano ho ba sa tingin ninyo ang nangyari dito at bakit ganito na ang tono ng Malacanang ngayon. Okay? Panoorin ho natin. Pasok! ES lang po. Sir, may we have your reaction do sa sinabi ni Representative Ungab na plano niyang dalhin sa Supreme Court itong usapin ng GAA? Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly minded people. Sir, ba't di niyo po mabanggit si Pangulong Duterte? Pwede niyo naman sabihin, klarong-klaro naman, alam naman ng taong bayan kung sino po yung nagsalita doon. Who would want to put up a challenge. Ang problema natin dyan is, hindi kami. Yun! Hindi kami. Napaka-importante niyan. Hindi kami. Ang tanong, sino? Yun. Pag sinabi mo kasing hindi kami, linawin natin to ibig sabihin meron pa rin, di ba? Halimbawa, merong kumakain po kaming banatero, si Boss Dada, Coach Oli, si Master Jude at saka si J. Guevara. Tapos umorder ako. Umorder ako ng crispy pata. Di pag-order ko ng crispy pata, kaya lang biglang may tumawag sa akin importante. At hindi pwedeng marinig ng mga kasamahan ko. So tumayo ako, tapos biglang, hello. Ganyan. Pagbalik ko, buto na lang yung crispy pata. Buto na lang siya. Tapos sabi ni Boss Dada, hindi ako yan. Sabi naman ni J. Guevara, hindi kami yan. Anong ibig sabihin po mga kababayan? Simpleng-simple lang. Hindi nga kayo. Pero meron. Di ba? Meron nung kumain ng crispy pata ko. Hindi kaya si Coach Oli yun? O si Master Judea? Ayun po ang siste ho dito. Sabi niya nga, merong karapatan si Ungab na tumakbo sa Supreme Court, blah, 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 ganyan. And all the same-minded people. Ngunit dapat subalit. Ang tanong dito ay, meron. Di ba? Kasi sabi mo, hindi kami.
Tama, mali. Kaya nga tinatanong ko sa inyo mga kababayan, ito po kaya ay nadulas si Sir? May nilalaglag si Sir? O baka umiiwas pusoy lang si Sir? Yun ang ating katanungan dito na kayo ho ang magko-conclude kung ano sa tingin ninyo. Pero ako, first of all, sa opinion kong ito ha, yung pagsabi niyang and all the same-minded people, alam niyo ho ba yung psychological explanation dyan? By not mentioning PRRD, he is trying na ibaba o di kaya hindi ibigay ang karapat-dapat na honor doon sa tao. Sa madaling salita po parang parang sinasabing you are irrelevant. You are no longer part of the talk. Pero alam nyo mga kababayan, whether you like it or not, talagang malaking factor talaga si PRRD. Kasi pag si PRRD nagsalita, ang buong gobyerno nayayanig. Yun ang katunayan dito. Pero gayunpaman, si Bersamin parang binaliwala lang niya ang Pangulong Duterte. Okay lang, sige lang. Opinion mo yan, karapatan mo yan. Pero dito sa pangalawa mong sinabing hindi kami, mukhang hindi ka makakalusot dito. Tingnan yung reaction ni Sir parang tila, sandali. Kaya nga ako may iba akong opinion Mamaya ako sasabihin sa inyo sa ending. Meron tilang parang nadulas si Sir. Kasi tingnan ninyo bigla siyang kumabig ng konti. Para bagang nagulat siya at nabitawan niya yon. Pakingge. Ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang. Nako, yun. Kung meron mang pagkukulang. Medyo kabig ng konti. Hindi kami. Pero kung meron man, dali. Pag sinabi mo kasing hindi kami, that is a finished statement. Ibig sabihin po, iyan po ay sapat na. Sapat na ho na ibig sabihin po niyan, meron talaga. Alam niyo sir, wala naman pong problema. Sa totoo lang, mas tanggap pa nga ng taong bayan kung sasabihin ninyong, hindi kami. Hindi kami ang nagbago niyan. Wala kami binabago diyan. At pinirmahan talaga ng Pangulo yan na hindi blanco. Kasi Mr. Sir Lucas Bersamin, Executive Secretary, wala naman pong sinasabi ang aming dating Pangulo na si Pangulong Duterte o di kaya ang kagalang-galang, sobrang daming galang nun at matapang na si Ungab hindi po siya natitinag na talaga nga namang ang sinabi ho nila ay BICAM report. Wala po silang sinasabi at paulit-ulit na pinapaliwanag yan na ang presidente ang pumirma ng blanco. Kaya lang, kahapon nga din may statement din si hindi ko lang na-emphasize dito yun, nadaanan lang natin. Kahapon may statement din si Escudero na tila iba daw yung para bagang yung pirma niya is parang dalawa, kasi parang dalawang beses magkaiba yung version na dumating daw sa kanya. So sa madaling salita, totoo. Merong version na blanco at nung dumating na ho sa para ito ay ipiprint na ho, ibang version na ho. Yun ho ang sinasabi ho ni Ungab at ni Pangulong Duterte na meron discrepancy along the way. So sino ho ang nag-fill in the blanks? Walang-wala ho at paulit-ulit na sinasabi ng Pangulong Duterte at ni Ungab na hindi naman po Malacanang. Kaya nga, sir, ako ito, suwestiyon ko lang ito. Kasi may nababasa ako. Alam ko naman, kasi meron din tayong mga kakilala dyan di ba? Alam ko naman na merong tila nagtuturo sa inyo
Hindi ibig sabihin nagtuturo, pinapangaralan. Hindi yun ha. Ibig sabihin, isinesegue sa inyo sisi. Obserbahan nyo, sir. Tila may umiiwas pusoy at inutos nila o niya sa media na ang presidente, tanungin nyo. Ituro nyo sa presidente ang sisi, ganun. O, sa Malacanang kayo magtanong. Parang tila ganyan ang packaging o ang turo sa mga media. Ituro sa inyo ang laban para umiwas sa amin. Pansinin ninyo, hindi nagsasalita. Na dapat siya talaga ang sumasagot. Tama, mali? Oh, umiwas pusoy na si Escudero. Si Grace po hindi sumasagot. Ha? Yung dating co-chairman, hindi co-chairman, chairman ng appropriation, hindi rin sumasagot. Ang speaker, hindi rin sumasagot. May nakita akong video kahapon. Yung bagong chairman ng appropriation. Iniiwasan ng media. Nagmamadali daw pero hindi naman mukha nagmamadali. Umiiwas sa media. Hindi rin makasagot. Tila bagang ang instruction is tahimik tayo. Ituro natin, kayong mga media, interviewin nyo Malacanang. Malacanang ang bugbugin ninyo ng sisi para mag-away sila. Kaya sir, ako basa ko lang ito. Baka naman ipinapasa na lang sa inyo ang sisi. Baka naman may girian na kayong nagaganap at sa inyo na lahat ng kapalpakan. 'Di ba? Hindi ho kaya? Hindi, ako ito ang mukhang nakikita ko eh. Sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. BICAM report yan. Bakit nung una, sir, GAA ang sinasabi ninyo? Hindi, hindi naman sa tayo. Pero, sir, di ba ang una, ang nireaksyonan ninyo, wala kaming, hindi blanco ang pinirmahan ng presidente na GAA. Wala siya. O bakit ngayon, ang bukang bibig nyo na, BICAM report? After how many days? Kasi nga, sir, lagi ko sinasabi itong paulit-ulit, lalo na sa mga government official, bago kayong mag-react, pag tinanong kayo, sabi ni ganito ka daw, ganyan bla bla, wag muna kayong mag-react. Kung hindi nyo naman personal na narinig o napanood yung tao nagsasalita. Kasi it's just a matter of one word can change everything. Mantakin mo, GAA yung una ninyong sinasabi na wala kaming pinirmahang blanco sa GAA. Ang tunay naman sinabi, BICAM report. So, ibig sabihin, pinalitan lang yung GAA, yung BICAM report ng GAA para linlangin kayong sumagot kayo ng palaban doon sa nagsabi na BICAM report. Pinalitan yung salita. So yun nga po yung payo natin sa mga government official bago nyo ibuka mga bibig ninyo. Dahil ang mga media, tarantado po talaga yung mga yan. Para may istorya, hindi kaya may utos sa kanila, para po sila ay makakuha ng istorya at makakuha ng sahod doon sa nag-utos sa kanila. Itatanong nila ang mali. Kaya ingat po tayo bilang mga opisyal ng gobyerno. Tuloy. Mananagot dyan kung meron mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Yun. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Yun! Alam nyo naman pala si Ray, bakit kayo nag-react noong una? Nag-GAA. Hindi po GAA. Kaya nga sir, tamang-tama yung siba. Kaya nga sinabi ko ng mga nakaraang araw, sir, I think you are just answering a wrong question. That's why na wrong ang sagot ninyo. But this time, at least tinama nyo na. Wala kaming kinalaman dyan. BICAM report yan. Malinaw na malinaw. BICAM, sumagot kayo ngayon.
Tinuturo na sa inyo ng Malacanang, kayo ang dapat sumagot. Bicam! Sumagot kayo! Gago! Hindi, yan talaga ang dapat eh. Sila ang sumagot. Bakit si Escudero lang ang sumasagot? Tama, mali. Romualdez, sumagot ka. Martin, sumagot ka. Nasa iyo na ang bola, ika nga. Binato na sa iyo ng Malacanang ang bola. Hindi sa amin yan. Bicam report yan. So sila ang pasagutin mo. Kung mananahimik ka pa rin, Speaker Martin Romualdez, ay hindi pwede yan. Dahil yan ay responsibilidad ninyo bilang isang speaker, responsibilidad ninyo bilang representante, responsibilidad ninyong ipaliwanag sa taong bayan ano ang nangyari dyan sa Bicam report. Dahil marami na pong patunay. Kahit po ang media, kahit o media, ay meron pong sinasabi na talaga nga namang merong natanggap na blanco. May nagpadala sa akin eh. Hindi ko lang na-download eh. Merong sinasabi ang media na sila mismo natanggap po nila. Natanggap po nila ay blanco. So, ibig sabihin, sir, hindi lang po si Raul. Sorry. Hindi lang po si Raul. Hindi lamang po ang si Senator Amy. Kasi, sir, di ba? Sabi ni Senator Amy, ako din, blanco din. So ibig bang sabihin, sir, sa pamamagitan ng pagsagot ni Senator Amy na blanco, ay ibig sabihin po ba ay sinungaling siya? Sinasabihan po ba siya ni Marcos na siya po ay sinungaling? Kaya alam nyo, dito nagkakabukingan mga kababayan. Nagkakabukingan po kung ano talaga ang tunay na nangyayari ho sa ating bayan. Kasi alam nyo, chotomate ha. Kasi alam nyo, ito ho'y bagay na sana nagiging honest na lang po tayo. Wala naman pong problema kung kaya lang alam kong pinoprotektahan nyo rin na si pinsan. Pero wag na, sir. Kasi alam nyo, ito'y malaking iskandalo. Dahil hindi ho ito milyon, hindi ho ito bilyon, ito'y trilyon. Dahil dito, maaaring masira ang ating bayan ng tuloy-tuluyan. Isang taon na nawala ang budget sa mga importanteng bagay. Ngayon, kung hindi ninyo isasalba ang inyong sarili sa pamamagitan ng pagturo talaga kung sino ang nag-hocus-pocus dyan, baka harapin ninyo ang hindi magandang consequence. Di ba? Kaya it's better na magsalita na lamang po kayo. Nasabihin na lang po natin, di ba? Sabihin na lang po natin sino ba talaga ang nag-fill ng blanks. So, yun lang Ako lang naman, nakikiusap lang. Kasi napanood ko yun sa UNTV yung nag-report na talagang nakatanggap daw sila ng blanco din. Nakita ko yun hindi ko lang mahanap ngayon hindi ko maipakita sa inyo. Nakatanggap din si Senator Amy. Nakatanggap din si Raul. Magkakaibang kampo po ito. Si Lacson nakatanggap din. Meron talaga. It's a fact. Na natin yon. Ipako na natin yung fact na yon. Merong blanco na pinirmahan. Yun po ang lumabas sa Bicam report. Di ba ho? Tuloy natin. Ang may kinalaman lang kami yung finished product Yun. na pinapirmahan sa presidente. Hindi yung blank check. So yun talaga. Kita nyo na? Iba na to ni sir. Meron talagang blank check.
ginamit mo pa yung blank check ha. Now, because of you using the blank check, bakit blank check kanyo? Kasi yan yung halimbawang ginamit ni Pangulong Duterte. So, sa tingin ko, sa aking lamang pong munting pag-uunawa at analyzation, sa tingin ko, noong una hindi nila napanood. Nag-react lang sila dun sa tanong. Tapos, nabatikos, na tila hindi sila sumasagot ng diretsyo, pinanood na nila this time. Kaya alam na nila yung blank check na halimbawa ni Pangulong Duterte doon sa ano na yon, sa programa na yon o sa vlog na yon, di ba? So, ngayon, I think alam nyo na. 'Di ba? Alam nyo na hindi kayo ang pinatutukuyan ni Pangulong Duterte. Bakit kayong react na react? Kasi nga po, mga sir, mga ma'am, dahil po kayo po ay nabitag. Nabitag. Nabitag ng mga media. Ang tanong, nandyan po ba si Ben Tulfo? At nabitag kayo?